Napansin ba ninyo kung anong nangyari sa Committee on Justice ng ating Kongreso na tumalakay sa impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President? 3 araw naka-live sa social media at sa media, nationwide, worldwide. Anong napansin ninyo? Okay. Kung wala kayo napansin, ako may napansin. From day one hanggang sa natapos yung pagsusuri kung merong substance, merong bang basihan para ituloy ang paglilitis sa impeachment complaint number 3 at number 4. Ang napansin ko, kakaunti o halos wala na mga pumabor kay Sara Duterte o ipagtanggol si Sara Duterte. Alam naman natin ang impeachment complaint, political, technical, and legal. Sabi ng mga followers ni Duterte noong araw pa, yun daw pong taga Mindanao at Visayas ay Duterte. Wow! Para bang pag pinakinggan mo, kontrolado nila ang Visayas, Mindanao. Ang ibang politiko ay nakabase lang sa Luzon at Metro Manila. Ganun ang dating eh. Para bang hanggang eleksyon sa 2028, ang Visayas at Mindanao ay Duterte. Naku, mali pala yun. Tama pala yung sinasabi ng iba na hindi yan totoo, Sir Mike. Hindi totoo na ang Visayas, Mindanao ay maka-Duterte. Marami palang mga taga Mindanao at Visayas ay hindi Duterte. Iyan ang totoo. Maaring sa sibilyan at maging sa politiko. Alam niyo bakit? Maging sa congressman. Abay doon sa Committee on Hearing, Committee on Justice hearing eh. Hindi nga natin naramdaman yung mga congressman sinasabi niyo taga Mindanao at Visayas na inyong kakampi na ipagtanggol si Sara or bumoto ng walang substance yung impeachment complaint 3 and 4. Kabaligtaran. Alam ba ninyo? Ayaw ko ng pangalanan, baka magalit pa kayo. Majority pala nung bumoto na mayroong substance ang impeachment laban kay Sara ay taga Visayas at Mindanao. Nakita nyo? 54-1-0 yung dalawang botohan. Ibig sabihin, ni isa na mga member ng komite at ex officio na allowed mag-participate sa voting, botohan sa Committee on Justice. Taga Visayas, Mindanao na congressman, walang galang na po. Pumabor na mayroong substance. Isa lang yung tumutol, hindi pa taga Mindanao at Visayas. Taga Port District ng Quezon City, si Bong Suntay. Kita nyo? Si Rufus Rodriguez na maingay sa committee hearing, taga Cagayan de Oro, Mindanao. Akala natin nung una siya yung magtatanggol kay Sara at naging haharangin niya talaga hanggang sa botohan. Kabaliktaran. Pumabor din na mayroong substance ang impeachment against Vice President. Yan po yung aking observation, analysis at opinion. Wala ni isang congressman na membro ng Committee on Justice na present o nandoon from day 1 hanggang matapos ang pagdideklara na mayroong substance ang impeachment. Hindi po kakampi at kumampi kay Sara Duterte. So ang tanong ngayon, paano na yung sinasabi ng mga DDS na kanila ang Visayas, Mindanao? Fake news pala yun. Hindi pala yun totoo. Naloko na. So, alam nyo sa aking pagsubaybay sa isyu ng politika at iba pang galawan sa ating gobyerno, sa loob at labas ng ating gobyerno, kasama yan sa ating minomonitor at binibigyan ng opinion at interpretation. In other words, dito sa unang salbo ng pagsusuri kung tama ba ang pamamaraan at meron bang substance ang kaso, walang nakitang Visayas at Mindanao na pumapor kay Sara. Tingnan natin sa mga susunod na araw na mas matindi ang paglilitis kasi actual evidence na yan. Tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, tungkol sa mga di umano'y mga maraming kayamanan.
na dapat ipaliwanag at marami pang iba. Ibang usapin yan. So, huwag kayong magagalit ng mga Duterte supporters. Yung sinasabi nyo na sa inyo ang Visayas Mindanao, hindi pala totoo. Yung mga mambabatas mula sa lugar na yan ay nakita natin at nagpakilala sila dito sa unang mga hearing. Hindi yan fake news. Totoo yan. Isa lang ang nag-upos eh. Yun ang ating ebidensya. Baka sabihin niya, ano ebidensya mo, Mike? Na yung taga Mindanao at Congressman ng Visayas hindi Duterte. Ayan, ang resibong napakalinaw. 54 vote against 1. Wala nga man lang nag-abstain eh. At yung nag-against na 1, ulitin ko, doon sa substance issue, taga Quezon City, hindi Visayas, Mindanao. Ewan ko lang kung yung pamilyang Suntay, kung anong lahi nila. Pero congressman ng 4th District, Quezon City, Metro Manila, Luzon. Ni isa na congressman from Visayas, Mindanao na sinasabi niyong maka-Duterte ang lugar na yan. Wala. Paano yan? Huwag kayo magagalit ha. Tanong lang, bakit nangyari yun? So, ibig sabihin, hindi totoo ang inyong propaganda, kontrolado nyo ang Visayas, Mindanao. Maging sa politiko, hindi totoo. Di lalo na siguro kung yung masang Pilipino at mamamayan. Hindi rin. Ito pa, for your information lang, huwag kayong magagalit. Base sa record ng Commission on Election sa mga registered voters, 60% o higit pa kung di ako nagkakamali, ang registered voters ay taga Luzon at Metro Manila. Arabang pag 60% ang voters na taga Luzon, kahit magsama yung Visayas, Mindanao, maliit pa rin, 40% lang sila. 60% taga Luzon at Visayas. Yun po yung lumalabas dun sa record ng COMELEC. Huwag kayong magagalit. Pero nire-respeto ko at pinapahalagahan ko ang mga taga Visayas, Mindanao. Statistics lang ho ang aking pinagbabasihan dito. Mabuhay ang mga taga Visayas at Mindanao. Mabuhay ang ating mga kabayan dyan sa Visayas, Mindanao. Kasama na ang mga Pilipinong nasa abroad na taga Visayas, Mindanao ang lahi. Okay lang po yun. Statistics lang po ang pinag-uusapan dito. Ako naman naniniwala, maraming taga Visayas at Mindanao hindi talaga maka-Duterte. Independent sila. Alam nila ang sitwasyon. Alam nila ang tama at mali. Mabuhay po kayo. Including OFW. At yung marami pang mga kabayan natin na nakatira kung saan-saan lugar. Not only Philippines, pati ho sa ibayong dagat. Hindi ba? So, for information and education lang itong ating topic. Walang personalan. Personal kong opinion at interpretation base sa nangyayari. Please like and share. At kung gusto nyo lagi tayong nagkakarinigan at nagkikitaan, paki-subscribe. Paki-follow na rin po yung aking Facebook page dahil updated tayo sa lahat ng oras at pagkakataon.